Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, hindi na naman tayo makapag-live. So, dahil dyan, manonood lang tayo ng live ng iba. So, this is one of the most requested nung nakaraan. So, nag-react tayo sa live ni ng Cadena Boys, di ba? For their salubong sa kanilang kalakal. So, sabi nyo nga, meron din daw live si Estella and si Justin kasi wala sila sa live na yun. So, we're gonna watch it. This is from the channel Estella. This is part 1. So, I guess this is a part 2. Well, let's go. Let's get it. Riko. Nakita yan si Pichi sa endorser na yun si Pichi Pichi. Ba't parang si Justin doon? Sino ba yun? Yung alam mo to, pati artista na alam mo to yung pangalan eh. Yung boyfriend ni Aubrey. sa endorser na yun si Pichi. Riko. Nakita yan si Pichi sa Wala nang pusa, yun ang cute naman. Riko. Nakita yan si Pichi sa endorser na yun si Pichi. Diba? Baba, yung daw siya magsalita. Hoy! Okay naman. Malabo lang ng slight. Madilaw lang. Kanina, pa kami, naka-blush on eh. Ngayon, buong mukha na yung naka-blush. Ay, walang sound. Wala ba kaming sound? Rinig ba kami o hindi? Rinig po, rinig. Rinig ba nga, boss? Merong sound, alright. How's the quality? It's red. Kanina yellowish daw tayo. Hindi ba mas yellowish? Hindi, orange. Man, pag tinitignan ko like look at the face of Justin, man. Sometimes papaisip ko na lang like, they can do a lot with that face. Ano yun? Diba? Either saan ka pumuntang route, parang anyway. Mamink-mink. Mamink-mink. Ay, lalo ka tayo naging pink dyan The quality is qualitying. Hintay tayo ng viewers. Hindi mo pinapata si Pichi eh. I was afraid. I was petrified. Happy International Ayun. Cats Day! Kaya sabi ko lang. Cute naman. Naya, nagsiselo si Naya. Ayaw niya sa camera. Camera shy. Galit siya. Tsura yung Pichi. Maaning mo tayo sa sa camera. Tsura niya. Lalapirutin ang mukha. Lalapirutin. You know what? I see the cool tito, no? So sabi niya gusto niya maging cool tito. I fucking see it. Ang biti. Sige na, laro ka na doon. Inside my head, but that's far from the... Hi guys! Bakit nga ba hindi sabay yung live nila ng Cadena Boys tsaka yung Hello dalawang ko sa ating 3.8 viewers. Hi guys! Hintayin natin 3.8, 5K. Anyway, kaya rin po kami naka-live ngayon is for the... is for the bila nag-roll no? Live ngayon is for the... Dahil sasalubungin po natin ang... Hindi niya siguro ina-expect na magiging ganun kalakas yung digay niya. Yung like parang yung parang may mga digay na parang mahina lang tapos very very brief lang. Yung sa kanya kasi parang ganun talaga. Parang nag-roll eh. Ngayon is for the...
Dahil sasalubungin po Solid natin growl. ang Kalakal release. Let's go. Wait. Okay. Ano ba to? Parang separate ba sila na lugar? Nag-live? Kaya magkaibang live? Ganun? Or magkaibang... I forgot eh. Kalakal release. Here we go. So, nag-live kami para salubungin ang Kalakal. Wala yung tatlo kasi... Ba't wala yung tatlo? Nangangalakal. Kasi yung tatlo, makakasama nyo sila sa salubong ng music video. Wala. So, si Stella kasi Justin is salubong ng guest official audio yung unang lumabas di ba? Yung may karito na naalala ko pa no. Yung may parang kariton na yung tinutulak ni Glock 9 pero animated lang. Diba? Yun yung parang lyric video. Tapos yung isa na boys yung music video. I see. Ay, dinap ko na kagad. Tama naman, di ba? Kasi yung naisip ko sabi ko, paano hindi sila magkakasabay or paano late, for example, late nag-live si itong dalawang to sa salubong nga ng Kalakal di ba? So, kailangan sasalubungin nila. Ibig sabihin, magkasabay sila nag-live kasi sasalubungin nga nila So, magkaiba pala yung sinasalubong nila, magkaibang version ng kanta. I mean, the same version but different Meron pala. So, magkakaroon ng music video yung Kalakal. So, sila yung Justin, meron pala. Parang hindi mo sinot yung music video video. Ay, meron. Ay, dinap ko na kagad. Tama naman, di ba? Meron pala. Todo So, artist magkakaroon ng music video yung Kalakal. So, sila yung makakasama nyo sa pagsalubong naman ng music video. Pero nga yung release ng mismong Kalakal music, kami ang makakasama nyo. Kami muna mga rapper yung sasalubong sa inyo. Yep. Next time na yung mga mga kuan. Mga kuan. Mga kuan, di ba? Sinabi niya yun sa sa kanta mismo, di ba? Yung sa verse niya. Nag-rap siya dito, di ba? Kuan. Ano sa tingin nyo ang itsura ng music video ng Kalakal? hello sa 5.4 viewers. Bilis no? From 3K to 5K? What do you think? Just tweet 2,000 agad dagdag. Kalakal Live Salubong. Kalakal Live. Tell us what do you Kalakal think Live. the music video. The music video? The music video. Music video. Constellate. Paano ko mag-shake? So, hello po. Meron na tayong 6,000 Ano nangyari doon sa like a brief moment na yun, no? Sabi na nagsalita si Justin mag-isa. Paano ko mag-shake? No? So, hello po. Meron na tayong 6,000 viewers. Yeah. Hi. Sabay-sabay po nating salubungin ang Kalakal release. Tayo. So, speaking of Kalakal, I mean, Justin just suddenly singing Mayan Rivera song. Biglaan na lang. Sabay-sabay. ba napanood niyo yung performance namin nung Acer Day? Perform na namin agad yung Kalakal kahit unreleased pa siya. Because why not? Pero feeling namin nagustuhan naman ng mga tao yung performance namin. Nagustuhan niyo ba? Nagustuhan niyo ba yung Kalakal? Grungy daw ang Kalakal. Yun yung diba? Yung The grunge. The grunge. Hindi pala siya grunge. Grungy yun Pag kinagat mo.
So, Mamais talaga. sino dito yung mga nanood nung Acer Live? Gino ka? Ganito yun. Ganun, ay ganun. Nayana. Niyana. Ayan. Tsura Sino, ni Pichi. sino nanood dito ng Acer Day? Ano pa yung apple ba yun? Sino nanood ng Durian. Acer Day? May sugat ako? Saan? Ito, oo nga, may sugat ako. Saan Sugat ba yan? ito? Rapan mo nga, may sugat ako. 1, Baka galing kay Peachy. 2, Harapan mo nga, 2, harapan. 3. Harapan. Sugat. 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 Aking sugat. Patunay ng pinagdaan ng sugat. Di mapigilan. Ang sugat dumudugo na parang ugat. Sugat. Dumadaan sa aking ugat. Sugat. Nanggaling sa pinagdaan ng Mexicano. sugat. Sugat. Guys, sa tinagdaan ng Sugat. Sugat. naging Mexicano yun. No? Sugat. Not sugat. Also guys, if you have questions for us, just tweet your... Just tweet. Just Just tweet. tweet. Tweet your... Just tweet. Just tweet pa rin ba? Ganito ba yung Tawag tweet? kahit X. Ay, Just ano ba tweet. yan? Ang baboy. Ganito yung tweet. Hala. Hindi pa din yung ano. Just tweet your... Nagka-filter yung puwet. Na-recognize na mukha yung puwet nagka-filter. Eh. Oh shit, baka may ghost, man. Baka may ghost dyan. Pa rin ba? Ganito ba yung Tawag tweet? kahit X. Ay, ano ba yan? Ang baboy. Ganito yung tweet. Hala. Hindi pa din yung ano. Just tweet your... your Galing yung questions using the hashtag #KalakalLive sa Luvbong. VIP daw siya noon, si Kanako Baby. Si Kanako. Acer Day. Alam mo na kung sinong bias nun. Gulo ng buho ko. Galing ni Stel mag-twerk. Ay. So, sa mga may tanong po, pwede po kayong mag-tanong sa amin. Just use the Makes sense, di ba? May mga tanong ba pwede ba kayo magtanong, di ba? hashtag #KalakalLive sa Lubong. Kaya sasagutin po namin ang mga tanong nyo. Ano ba yun? Tsura. Blazing. So, anong nilolook forward nyo? Kasi kanina nag-post na tayo sa nag-post na tayo ng mga teaser ng mga parts natin. Parang countdown siya, no? Sa Twitter, nag-post na tayo. So, anong ina-expect nyo bukod sa Siyempre, music video ina-expect nyo. May question. Paano nyo napag-isipan yung collab with Glock 9? Kamusta ka work si Sir Glock 9? O Justin, sagutin mo. Good idea. Good question. Ginamit namin yung utak namin para isipin yun. Alam mo si Justin talaga minsan 50-50 kayo, no? 50-50 kayo. Pag sinagot kay Justin ng seryoso, sobrang sobrang totoo. Diba? Kasi may mga interviews sila na minsan lang magsalita si Justin pero pag nagsalita siya, alam mong seryoso and talaga malalim, no? Meron talagang kinalaman sa topic. So lang yung other 50% doon is yung tatarantaduin ni Justin sa sagot, no? And minsan mas madalas yung kalahati kaysa doon sa seryoso. At dito, Glock 9, kamusta ka it's a fucking great question. work si Sir Glock 9? O Justin, sagutin mo. Ginamit namin yung utak namin para isipin yun. Ano ang sagot yun? Ano nga ba? Hindi, because remember our pagtatag finale concert. So, guest natin si Sir Glock and a lot of people. Talaga? I guess di ko pa napapanood yung pagkatag concert, no? Pagkatag finale concert. Di ko pa napapanood yung documentary nila Were like enjoyed and really appreciate
Nabusan na. Naging guest nila si Glock 9 during pagtatag finale concert. Pero wala pa silang nun, 'di ba? Wala pa silang kalakal. So, anong kinanta nila? Words, our performance with Sir Glock. So, we took that opportunity to like, maganda yung feedback. So, we asked Sir Glock, do you think it's okay if we do a collaboration? Let's make a song like that. And then Sir Glock was like, oh sure, why not? Let's go. And then we wrote the song together. The end. Ayun, tapos okay naman kasi ano kaya pakaramdam nun, no? Working with parang maaching dito. Instead, working with Glock 9. That's my fucking dream, man. Very creative si Sir Glock and ang bilis niya rin mag-isip and alam niya kung ano yung gusto niya. So, yeah. Ayun. Andun ba kayo sa MV? Opo. Ano question yan? Andun ba kayo sa MV? Opo. Sabi ni Lynn. Sisiyo ni Philip. Andun ba kayo sa andun MV? po kami syempre. Kasi parang pag wala naman kami, baka di nyo panoorin yung music video. So andun kami. Siya, pag wala sila sa music video, baka hindi nila kanta yun. Well, I guess, makes sense. No? I mean, may mga kanta na katulad ng Time, di ba? Wala naman sila sa Time. Sabi ni Just Ken. How was the process while doing your own line? Natapos nyo pa po ba siya agad? Alam nyo, ang na-feel ko doon, para siyang ano yun? Quiz? Hindi, parang seat work? Anong tawag doon? Yung Parang siyang parang, sabi, yun, parang anong tawag doon yung gagawin mo on class? Impromptu. Quiz, parang siyang quiz. Hindi, quiz. Seat work. Seat work. Parang seat work kasi nag-usap-usap kami with Sir Glock, kaming 5, ganyan, gawa ng melody on the spot, ganyan, ang chorus. Okay, napag-usapan na, ganito yung topic, okay. Magkanya-kanya na kayo, sulat na kayo ng song nyo ngayon. Aba, ayun, sulat kami isang araw. Hindi, kasi tapos record na rin diretso. Pagkasulat na diretso record, di ba? una yan, pinag-usapan kasi yung magiging Concept. paano ba? Nag-usap kami kung anong message ng song muna. Tapos parang dahil hindi pa kami makapag-decide kasi parang mas importante na marinig muna namin kung ano yung magagawang draft music ni Rad Kids, which is Pablo and Josue. So parang doon pa lang gumawa ng meron 3 demo gumawa sila. ng 3 demo. Tapos pinapili si Sir Glock ano yung bet niya. Tapos hanggang sa nagustuhan ni Sir Glock yung tunog ni Kalakal nga. Tapos from there, pinakinggan namin siya. Tapos doon namin Si Glock na pala pumili ng beat, no? So meron ng 3 demo beat yung sila Josue. Then si Glock na yung pinapili nila kung anong pag-usapan kung ano na yung magiging topic. Hindi, title muna. Pag-usapan na yung topic, diba? Kasi may title muna. Tapos nung napag-decide yung title, doon na kami bumuo ng story pero kanya-kanyang gawa ng verses namin. Nice. Tapos, ayun, huddle kami doon, may mic, tapos papakinggan Kanya-kanyang gawa ng verses. Wow. Pwede ka gumawa ng melody, pwede ka lang mag-record ng gusto mo. Ha? Freestyle. Nag-freestyle melody. Parang siyang tik-tik sa gilid. Parang blah 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 blah. Gagawa ka ng melody mo using your gibberish. Ganun po siya. Gibberish lang. So ganun, gumawa kami ng mga minsan kasi pag gumagawa ka ng kanta, sa mga nakasubok ng gumawa ng kanta, minsan pag nag-iisip ka pa lang ng melody para sa kanta mo, like, alam mo na sa isip mo yung gusto mong mangyari sa kanta eh, 'di ba? Bago pa isulat, alam mo,
nasa isip mo na kung anong gusto mong mangyari sa kanta bago mo pasimulan yan. So, mag-isip ka ng melody, no? Or like flows, kung rap man yung gusto mong gawin. Tapos, pag nakuha mo na yung gusto mong melody and flow, tsaka mo na siya susulatan ng lyrics with that melody. Kaso nga lang, during ng time na naggagawa ka na ng lyrics, malaki yung chance na makalimutan mo yung melody eh. I mean, maniwala ka sa akin, like 50, hindi lang 50, like 70%, 80% chance na makalimutan mo yung melody. So, kaya karamihan ng mga artists ang ginagawa nila pag nakuha na nila yung gusto nilang melody, nirecord nila yun without lyrics. Kasi wala pa naman talagang lyrics eh. Like, gibberish, kung ano lang. Basta maano lang nila yung melody para hindi nila makalimutan. Makuha pa rin nila yung melody na gusto nila. Kasi, ano yan eh, pag nag-swell ka ng kanta or nag-isip ka ng nakaka-burnout ng utak yan. After a day, or nagiging parang nabibingi ka sa melody, sa paulit-ulit. Ang hirap kasi explain eh. Parang kang lulunod yung tenga mo sa paulit-ulit na paikinig mo nung beat, sa paulit-ulit na pag-iisip mo ng lyrics. Nawawala yung melody eh. Yung una mong naisip na gusto mo talaga. So, yun. Freestyle. Mga freestyle na melody, freestyle na verses, hanggang sa nabuo namin yung buong song. Tapos, yun, pagka ako ginawa ko yung verse ko habang nasa CR eh. Kasi sumakit siyan ko nun eh. Tapos sinulat ko siya sa CR. Inupuan ko, literal na inupuan ko. Tapos sumulat ako ng verse ko, yung rap verse. Tapos yun, paglabas ko, sabi ko kay Pablo, record ko na. Sabi ni si Kalisa, nahirapan ba kayo sumulat ng part nyo? Medyo. Nung ginamit ko yung right hand ko, nahirapan ako. Galing. Kaya yung mga fans natin, loko-loko na rin eh. Medyo na challenge kasi syempre pag kilala mo naman si Sir Glock, katrabaho nyo, syempre tawag dito, mape-pressure ka kasi Glock 9 yan eh. Tapos parang rap verse pa yung gagawin, so parang challenging, so dapat kahit pa paano lumevel. So hindi ako personally, di ka naman masyadong pinressure yung sarili ko, basta something na mahalaga yung message na magagawa ko. And ando naman yung essence nung yun naman. Ikaw, nahirapan ka ba sumulat nung part? Ang ginamit ko nga yung right. I mean, kung kanya-kanya silang sulat ng mga verse nila, I mean, I feel like Justin did a good job, no? For an artist na hindi naman talaga like a rapper, you know? Yung hindi talaga yun yung pinaka-ano niya. Tas kung si Justin talaga sumulat ng verse niya, ang galing ng pagkakagawa niya, no? Magaling yung pagkakagawa niya. Hand ko, nahirapan ako. Sabi write whatever, so nagsulat na lang. Pero I Nakarinig think ka naman ng kwan. nakarinig ka ba ng kwan? Yung wala kasi akong maisip na word. So, kaya sabi ko, wag skipan ko na lang. Di ba parang yun? Pag di mo masabi yung word, ano nga yung ganyan. Parang si Ate. Tapos naalala ko si Ma'am Shimelay. Kwan. Ay, tsaka tatay ko, makuan din tatay ko. Kuan. Uy, grabe na nanonood to, 9.6. Abutin mo yung kuan. 9.6, let's fucking go, man. Kanina, 5K lang tayo, ngayon 9.6 na. 4,000 agdadag. Wala akong masulat, edi kuan na lang. Sabi ni George, ano yung kanya-kanyang hugot or pinanggalingan ng mga nasulat niyang verses? O ikaw, Justin? Ano na ba nila yung lyrics? Sabi mo yung lyrics? Yung... So... Ano bang ginagawa natin ngayon? Bakit parang Justin? Parang gusto mo lang matulog. Parang lutang lang. Ko eh. At parang ang lamig-lamig dyan, no? Itsura nila. Parang gusto ko dyan. But it's flu season. August? Ano yun? August? Oh man, hindi ko na-realize, no, yung na nag-live sila. Oh shit! I don't know kung nabanggit ko to during my reaction with Kalakal last year, but I just realized na nirelease nila yung Kalakal during my birthday. So
Oh man, yung on the real kasi itong ano nila live nila is August 8, 'di ba? So August 9 is wow. So meron pa silang birthday gift sa akin last year, no? I didn't even realize. Ayan. Yung sa akin, kasi di ba kalakal nga, parang kung ano-ano yung ginagawa. Ay, kanya-kanya, meron tayong parang... Hindi ko alam kung pwede ko na-spoil. Parang manggagaling siya sa main hall. Ay, Yung ano nga, yung kanya-kanya na tinitinda. 'Di ba? Well, I mean, nabanggit yon nilang ng Cadena Boys doing their live kasi, I mean, lumabas na talaga yung kanta ng time na yun, 'di ba? So, music video na lang iniintay sa kanila. But basically, yung concept pa rin ng tinitinda nila is andun pa rin naman sa kanta. So, I guess yung sinasabi ni Justin dito na kung pwede bang spoil. idea ng kanta. Tapos, basta meron kaming, di ba? Lapag ang iba pag kami nagtitinda. Ay, ano nga yun? Ano yan? Ano ba? Parang nawawala ka sa pinag-uusap. Ano ba, Justin? Lutang ang putik. Ano nga yun? Ano yun? Ano yung chorus? Ano yung tinatanong mo? Alam mo, di ko rin mag-get kasi ano yun? Ano yun? You can't stop. Kalakal ba kaya kanta mo? Ibang kanta na pala, no? Ano yung before yun? Magtitinda. Titinda. Alam mo yan, pag pag kami laging iba. Lapag ang ibon pag kami nagtitinda. Sabi na give it up. Sabi na nag-dubid it up. Sabi na nag-dubid it hip. Hep, hooray. Hep, hooray. And dubid it up. And dubid it dip. So, ayun. Nagano kami. So, parang pag kahit iba-iba kami, kahit hindi mo I'm getting annoyed with my hair. kahit hindi mo gusto, parang Sabi mo. yun yung point nung Sabi mo. yun yung point nung parang Tulog I'm ka actually na. lost as well. No? Ito una, no? Tulog ka na. Kung ano Lutang. pinagsasabi? Madali na. ayun yung point nung ano Lutang na lutang ngayon yung lingkod. hala, naubos na tuyo na Ano yung tanong ako nga sasagot? Ako na. Tapos, yun na yun. Parang iba-iba kasi, di ba, parang nagtitinda tayo. Pero kahit iba-iba yung tinitinda natin, kahit hindi nila gusto, parang napapabili sila. That's the point na parang we have different flavors. So, yun sa akin, isip ko, ano yung parang, ano ba yung kakaiba sa akin pag, bakit ganun or something. Parang yung point nun. So, naisip ko, yun parang, yung tingin ng tao, parang weird na mag-rap ako kasi hindi naman ako like maangas or something. So, that's the kakaiba. Ito maangas, maangas, Ka muna. Tapos ka na? Cute eh. Tapos ka na. Ako yung verse ko, wala, kasi yung title Kalakal. So ano bang ginagawa pag may, di ba normal yung Kalakal, parang after mo siya maipon, binibenta mo rin siya sa mga junk shop. So ibig sabihin, marami kang naipon or nakuhang ibang bagay sa iba't ibang tao rin na namimit mo. So parang ako, parang kung ano yung mga natutunan ko sa buhay ko na sa ibang tao ko rin natutunan, parang inaano ko siya, ini-enhance ko siya on my own. Tapos ngayon, parang pinapakilala ko siya and parang pinapresent ko yung sarili ko na kaya kong gawin to and nilalako ko na siya sa ibang tao and hindi lang yung isang bagay na to yung kaya kong gawin. Parang ganun. There's more. Parang ganun. Are you both okay? Oo naman. Medyo lang, flu season lang ngayon. So parang hindi pa rin nawawala yung ubo tsaka yung sipon. Baliktad. Ubo tsaka hindi lang nawawala yung ubo tsaka sipon. Baliktad. Meron ba sa inyong ENT? Check nyo nga kung may tonsillitis ako. May tonsil ka, yun Talagang sa live mo ganyan yung mo. Ano yun? Why Sakit na the lalamunan ko eh. title? Why the title is Kalakal? Munti ka na. Why the title is Kalakal? Actually, nag-isip ng Kalakal si si Sir Glock. Siya nung... Hello po sa 11.1 viewers. Dami Oh shit.
So basically, I guess, kung si Glock yung nag-isip ng title na Kalakal, I mean, doon na kay Glock na nanggaling yung pang metaphor nung meaning na gusto nilang ibigay sa kanta. Kasi yun Kalakal, di ba? Doon siya naglaro sa title na yun Yung lyrics nila doon lang nilaro sa word na Kalakal. So I guess si Glock na yung nagbigay ng parang maybe sa kanila lahat or sa SB19 maybe yung galing yung pinaka-message or tema. Kay Glock na yung galing yung metaphor or pinaka parang lalaroin nilang konsepto which is yung kalakal. But yung pinaka-message nung kanta maybe galing sa kanila. Ang nag-isip po ng kalakal ay si Sir Glock. Yung green na. Ay, pwede ba yun? Pwede daw? Sure? Ang funny naman ng reason bakit pinalitan. Ano Pwede ba yan? yun? Baka maano. Ano yan? Ay, excuse me po. Huwag na lang. Basta tindero yun, tindero. Ay, Huwag na daw. Wala kayo narinig. Fuck, ano daw yun? Kahit sabi mo wala akong narinig, hindi ko talaga naintindihan. What the hell? dami ang nag-isip po ng kalakal ay si Sir Glock. Yung green na. Ay, pwede ba yun? Pwede daw? Sure? Ang funny naman ng reason bakit pinalitan. Pwede ba yun? Baka maano. Ano ba? Ano bang Ay, excuse me po. Huwag na lang. Basta tindero yun, tindero. Ay, Huwag na daw. Ano bang tindero? Curious tuloy ako Comment down below ka, di ko intindihan Wala kayo narinig. Next question. kalakal yun, naisip yun ni Sir Glock, yung kalakal. Tapos, parang doon na kami umisip ng idea yung, sa word na kalakal. Kaya sabi ko Yun. So I guess yung message ng kanta nung ginagawa pa lang nila or iniisip pa lang nila is sa kanila galing. Like, alam niyo naman kung anong meaning ng kanta di ba? Ginawa lang nilang metaphor yung kalakal. But yung pinaka-message is, alam naman natin, di ba? I guess, kay Glock na nanggaling yung kalakal, to play around that message. Ano pang tanong nyo? What do we expect sa FB ng kalakal? Ang ganda ng teasers. Ay. Ate, dito ka. Nasama ka na sa amin What do we expect? Actually, lagi naman kasi namin sinasabi, expect unexpected. Lagi naman namin sinasabi. Pero kasi, patron nyo. pero kasi, parang ano bang expect? Wala. Music Harry video pa Potter, rin naman siya. Pero, mas doon yung magiget siguro sa music video kung ano ibig sabihin ng... Kalakal. Kung ano ibig sabihin ng kalakal. Yun na lang. Hello po sa 11.8k viewers. It's so maangas. The The MV is 12K gonna na? be like, yeah. 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 Basta. Let's go. Yung mga awkward moment na nagtititigan ka lang. Hello from Italy. Hi. Nasaan yung tatlo? Hi Ano sinabi natin kanina? from the Philippines. Sa susunod silang live. Sa next. Anong ipapabaon mo still? Papabaon? Kala kasi nila babaunan yung sinasabi mo. Ibabaon. Like, Babaunan. babaon sa limot. Parang ganun. Ba't kasi gano'n yung mo? yung Halika TikTok rito, mo? babaon na kita. Ganun. Halika rito. I guess ang pagkaaral nila is halika rito, babaunan kita. Pasok ka na sa school, gano'n. Babaon na kita. Bakit? Tama naman Babaon na kita. Kasi parang ang weird pag ang what the hell? Parang lang iniisip na babaunan kita yung meaning nun. Like yung babaon, bibigyan ng baon. Parang lang naisip yun.
I mean, yung sa... Nakakatawa tuloy isipin yung gano'n, no? Kasi unang ko, kasi babaon na kita eh. Babaon na kita. Ayun agad yung naano ko, narinig ko eh. Babaon na kita. Kasi, again, ano mo yan eh. Ibe-base mo sa kung ano yung konsepto ng kanta. Diba? Kasi pag yung babaunan kita, yung bibigyan ng baon, suddenly yung magiging lyrics, parang doesn't make sense, diba? So, mas nag-make sense yung ibabaon na kita. Right? Babaon na kita. Kaysa babaunan kita. To, babaon na kita. Babaon, ibabaon sa limot. Yung TikTok ni Stel is... Sabi ni Aika Delphine, Babaunan in your kita. own opinion, ano yung tingin nyong tinitinda ng bawat member? Ako, bigas. Ito, May bigasan ka. Bizarre. Si Ken, Superior Son. Si Josh ay JC Couture. Si Pablo ay Brad Kids. Yeah. But, kung, ano, yun ba yung tinatanong mo? Or yung seryosong tanong ba? Okay na yun. Ano ba tinitinda? Sige, paano mo sasagutin yun? Ano yung tinitinda mo? Ako tinitinda ko myself. Like, ano ba? Yeah. Titinda natin. Kanta. Sarili ko, like Music. how I... Parang ganun. Ano to sasabi nito? Parang ganun. At Joshtin Moments. Ang cute ni Ja. Ang cute. Si Ja parang manika tapos si Stella yung nagko-control. Ginawa mo pa ako. Ano? What the hell? Witchcraft. Paano ba? Anong tinitinda? Siguro, di ko Ay, manika nga. ready. I cannot... Hey, already. Hindi ko pwedeng... Hindi ko masabi kung ano yung sa iba. But siguro, Paano hindi ko masabi? for my... Di mo ma... For my own, understanding, siguro, yun nga, yung sarili kong, skill set and... Tama ba? Yes, whatever you can Yeah. sell it. Sarili kong We need skill money. set. Yeah. And Ito. myself. Bukod sa onlines nyo, kanino kayo pinaka naangasan Sir Glock. sa bawat tunog na pinipinta? Yun ba yung sabi niya? Sa bawat I mean, binasic tayo ni, doon eh, no? Ni Glock 9 eh. Sa verse niya doon. tunog na pinipinta. Favorite ko yung... Ano yun? Ano yun? Umamar na umiiling? Oo. Sumasang-ayong umiiling. Grabe. Oo. Grabe. Warm up namin yun pag magbo-vocalization. O isipin mo, sumasang-ayon ka pero Sumasang-ayon. umiiling ka. Gawin mo yon. Sumasang-ayon ka pero umiiling. I mean, that is exactly the, no? Yung sumasang-ayong umiiling, that is the meaning of the song. No? Isa yun sa mga meaning ng kanta. Diba? Nailagay ni Glock 9 sa isang napakaliit na lyrics. Sumasang-ayong umiiling. Napakaliit lang, pero that's the meaning of the song. 'Di ba? Kasi karamihan ng mga tao, kunyari umiiling, ayoko niyan. Pero gusto naman pala yung tugtog, gusto naman yung kanta, gusto rin yung kanta, pero umiiling sa harapan kasi ba sumasang-ayong umiiling, 'di ba? Yung pagsang-ayon, yun yung ano mo, yung intention mo, which is hindi nakikita. 'Di ba? Yung pag-iling ay yung movement mo na nakikita ng tao. So usually yun yung pinapakita mo in public na ayaw mo. Ayoko dyan sa SB19, corny yan eh. Pero gusto mo rin naman yung music nila, 'di ba? Dahil trending, i-hate sila, mag-hate ka na rin. 'Di ba? Maraming ganoon eh. Dahil mas cool tingnan in social media na mag-hate sa kanila, mag-hate ka na lang din. But man, alam mo sa sarili mo, 'di ba? Kasi if you have a taste in music, alam mo sa sarili mo na kahit mag-hate ka sa SB19, gusto mong fucking yan. Gawin. Like, ano yun yung sa mga... Gawin mo nga, ate, gawin mo nga yung sumasang-ayon ka pero umiiling. Sumasang-ayon ka. Ano yun? Yung parang... Diba? Wow, ang galing. Ganon. Parang wala talaga akong masabi, parang ganun. Yeah. So, sumasang-ayong umiiling. Angas nun. Ano pang tanong? Sumasang-ayong umiiling. Magsigakan. Excited na ba kayo sa 12? Mag-12 para marinig nyo na yung
official. Ano nga yung kanta mo? Di ko maramdaman. Ano yun? Kung masabi ba yun? Nandito tayo for SB19, no? Ba't nag-ano ka ng ibang song? Dahil SS ako eh. Hindi pa released eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam sagot. Anong tanong? May iba ba kayong collab with Sir Glock aside from Kalakal or abuso na tayo? Oo, abusado na tayo. Hindi pa. Hindi pa. Anong abusado? Hindi pa. Abusuhin pa natin ng maigi. Kailangan pa natin ng one more, man. Hindi pa. Okay na ba tayo doon? Ha? Nakalakal? Hindi. Kasi na. I mean, maybe, you know what? The closest, na pwedeng maging kakulab ni Glock 9 in the future, na really possible, no? Posible, is Estelle. Because, kung mapapansin mo, sa mga kanta ni Glock 9, like, if you check Glock 9 songs, marami siyang nakakulab eh. Almost, like, 70% ng 80% ng kanta niya meron siya kakulab. 'Di ba? Pero ang ginagawa niya, kumukuha siya ng ibang artist for the chorus or the hook. Tapos siya gagawa ng verse. Ganun lagi niya ginagawa. Sino-sinong ballad na singer ang kinukuha niya, no? To sing the hook para sa kanta niya. Siya gagawa ng chorus, no? I mean, that is think about it, no? Like a team, kasi may si Glock gumawa ng mga kanta na about buhay ng mga normal na Pilipino, right? Na pinagdadaanan ng normal na Pilipino. Pag nakikinig ka nga ng kanta ni Glock 9, isa sa mga pinakagusto ko yun, no? Pag nakikinig ka ng mga kanta ni Glock 9, para kang nanunood o nagbabasa ng libro ng kwento ng iba't ibang tao. 'Di ba? Kasi usually pag nakikinig ka sa artist, gusto mo yung inspiration, yung hype na maramdaman mo, yung kilig maybe sa song. But kay Glock 9 kasi para kang nagbabasa ng libro, no? Kung nakikinig ka sa kanta ni Glock 9, iba-ibang kwento ng iba-ibang tao. Pero yung nangyayari. I feel like Stell and Glock 9's collaboration, no? Sa Stell kakanta ng hook. No? Like parang ano ba to? Yung kanta ni Glock 9 tsaka ni Mr. Jen Velasquez. Di ko sana binitawan ng iyong mga... Alam mo ko yung title. Basta yun, parang ganong klase ng atake. Nag-ano na nga tayo eh. Sumayaw ka na tayo with Sir Glock eh. Buti nga napagbigyan tayo eh for another collab. Kaya thank you Sir Glock, thank you. So super happy kami. Estela Presa, ikaw ba nag-direct ng Kalakal MB? Hindi. Si Estela Presa yung question na tinalong, tapos siya rin yung nag-screen record nito eh, no? Estela Presa. Shout out Mrs. Estela Presa. Sa kanya itong guide of video na to, no? Wala po tayong ngayon, out of stock ang ating utak for today. May nabasa ako, sabi ni Maha, for Stel, ano mas mahirap, bumirit o mag-rap? Actually, mahirap yung patunayan yung worth mo. Tapos hindi naman niya... Try kayo bumirit habang nag-rap. Tapos hindi niya nagigets yung... Hindi niya nararamdaman, hindi niya I mean, ang hirap nga, no? Napaisip ako sa sinabi ni Jason eh. Tayo mo kayang bumirit habang nag-rap, no? Ang hirap eh. Kasi parang sisigaw ka lang eh. Diba? Ang hirap, diba? Yung gano'n, hindi mo maano yung worth mo. Yun yung pinakamahirap. Pero mas challenging. Ay, yung mga nanay, kaya yung bumirit habang nagra-rap. Sabi ko sa'yo, umuwi ka na maaga. Bakit di ka pa umuwi na maaga? Pwede, kaya. Lagi na namin na magalit. I guess. Hindi ka na babawasan ko na yung baon mo. Kaya nila. Amazing. Napagenta niyo ba si Sir Glock 9? Hindi, actually. Nakaya naman, abusado naman na kami masyado. Napagento?
Pero na-realize ko, mas mahirap mag-rap. Kasi ano siya, kailangan... I mean, parehas lang naman, no? I guess, para sa mga singers na hindi talaga, like, rapper. Kasi may mga element ang rap. Kasi hindi naman, totoo lang, hindi naman mahirap mag-rap eh. Di ba yung mag-rap ka lang? Di ba? Like, basic rap, basic cadence ng rap. Hindi naman mahirap eh. Di ba? Kahit sino kayang gawin yun. Di ba? Which is, ayun yung kabaligtaran sa pagkanta. Hindi lahat kayang kumanta na nasa tono. Di ba? Yan yung nagkaiba. But, I guess, sarap kasi, may mga, like, yung, tawag dito, sa pagkanta kasi, more on like melody eh, di ba? Sarap naman more on like pockets and cadence. Like, alam mo yung, parang, ang hirap kasi explain eh. May kita mo yung pattern sa utak mo ng pockets sa rhyme scheme mo. Diba? More on like control ng mga lyrics and paano mo siya ibibigkas. Diba? And also, andun na rin yung play ng words. Diba? Kasi kailangan mong magsulat ng napakaraming words. Which is, pag natingnan mo yung haba ng lyrics ng mga kanta ng ballad tas kanta ng rap. Yung kanta ng ballad parang like 4 lines lang, isang ano na yon, isang verse na yon. Which is a rap like 4 bars, parang I don't know, like that is 10 seconds ng kanta, yung ganong kahaba, which is sa ballad usually ano na yon, buong ano na, first verse na. So yun, so you know, kailangan mo maglaro ng mga ano kasi may mga salita din na pag binigkas mo, mag-iiba yung dating ng tono mo sa yung gusto mo talaga mangyari. So you have to be very, very creative sa pag-rhyme ng mga salita. But yeah, I mean, I feel like it's the same, no? Parehas mahirap. And depende lang yan kung sino yung gagawa. Kung yung gagawa ba is a singer, or kung gagawa ba, or kung kakanta ba is a rapper, or kung yung mag-rap ba is a singer, actually. Na hindi man nag-rap. So, ganun. Kailangan ng attitude, kailangan na... Kailangan mo naman ng attitude pag ano eh. Feelings ang kailangan sa ano, sa pagkumakanta. Feelings, iba yung attitude eh. Yeah, I guess. Pero same, parang if you think about it, it's the same, right? Parehas siyang emosyon. Diba? Mas sanay lang siguro yung mga rapper na maging mas parang maangas. No? And you say, mga singers to, you know, show emotion. But, kung magpapalitin natin, halos parehas lang eh. Magkaiba lang ng ano, parang other side of the coin lang. Halos parehas lang sila. pag virit mo, mag-attitude ka. Paano? Get all now! Ganun ko mag-attitude? Kasi attitude nun, yung bago. Siya sa attitude. Nakapila sila, tapos attitude sila. Anyways. Lasubara din sila eh. Hindi ko alam. Wag na muna yan. Grabe, hello sa 12.4 viewers. Hello po. Oh shit. Mataas Bakit na mataas, magising pa no? kayo? Bukod sa nag-aabang kayo sa Kalakal, anong pinaggagawa nyo ngayon? Are you waiting for something? Or are you just, you know, Nagkakaroon ba? Sinalubong pala nila yung birthday ko last year, no? Di ba na natin alam? Nakaka-orat naman. Ako lang pala. Alam nyo pala ako, hindi ko alam. Type in your questions, guys. Type in your questions. Meron ba? Meron. Merong blush on? Hindi ko alam. Naglilinis ng bahay. Wow. Working po. Wala pa ako liko. Hello sa ating 12.7 viewers. Ay, naging 12.4. 12.4k and thank you sa mga nagsisend ng stickers and sa mga nagsisend ng gifts. Thank you so much po. Sabing hello eh. Sabi niya. Sino na Nagalit na, no? Marami. De, joke lang. Okay naman ako. Ayan, okay siya nanakit. Okay naman ako. May ano lang, sipon ubo pa din. Did you see the hula lyrics nung nirelease yung first teaser for Kalakal? Yung hindi namin ma-figure out kung ano yung lyrics. Ang daming entry, nakakatawa. Oo.
Yun nga, yung babaon na... Meron pa, yung akala nila, yung ibon. Lapagang ipon. Ay, lapagang ibon. Something like that. Ang dami nilang hinuhulaan. Lapagang ibon. Ang dami nilang... Ibon. Parang ibon pag naghihintay. May mga ganun pa sila. Nakikita namin yung mga entries. Babaon. Nakakatawa talaga yung babaonak kita eh. No? Babaunan kita. Babaonak kita. Nakailang take kayo sa part nyo? What do you mean nakailang take? Na pag-record or pagsulat or... I guess pag-record yung question. Iba recording process eh. Ano ang pinaka-favorite yung experience sa paggawa ng Kalakal or yung pinaka-natuwa kayo sa buong experience? Yung nag-huddle kami, di ba? Tapos pinatugtog yung demo. Tapos nag-iisip kami na melody for the hook part. Yung, you can't stop this, we're gonna get it hooking on, cause we're gonna take it lang mo yan pag kami laging iba. Yun. Yung part na yun, iniisip namin yun. Parang parang papakinggan namin, tapos isa-isa bibigyan ng mic. Ipapasa yung mic, tapos gagawa ka ng, mag-iimbento ka ng melody. Try na yun. Ano ba yun? Parang gusto ko sabihin ni Justin dito. Tara tayo. Yung sabi niya parang gusto niya mangyari, gagawin nila yung sinasabi ni Stella, parang proseso nila sa paggawa ng chorus. But ang problema kasi parang bigla-bigla tayo. Biglang ganoon na lang bigla parang Wala naisip si Justin. Katuloy tayo. Hooray! Ganun ba yung gusto mong gawin ko? Lutang ang puta. Sino nakaisip ng line na lapag ang ipon pag kami nagtitinda line? Sino nga ba? Hindi, actually, ang naalala ko niyan, naririnig ko kasi, hindi ko na maalala, pero naririnig ko kasi yung term na, nagtitinda. Kasi naalala ko yung tindahan namin na bigasan. Tapos natawa kaming lahat sa word na kasi nagtitinda. Hindi naman unheard. Hindi naman unheard. Unheard. Hindi naman unheard. Unheard, di ba? I cannot unhear. Unhear! Hindi na, simula nung sinabi ko yung word na tinda, bigas tinda, something like that yung sinasabi ko na Bigas nagtitinda. Bigas, something sinasabi ko. Tapos parang natatawa kami. Tapos biglang sabi ni Sir Glock, malay mo, pwede gamitin yun, yung word na tinda. Tapos parang nag-brainstorming hanggang sa nasabi ni Sir Glock na parang, lapag. Ay, hindi. May sinabi si Pablo na parang, parang bigay. Parang, ubos ang ipon, parang ganun. Ubos ang ipon pag ganyan-ganyan. Tapos sinabi ni Sir Glock, parang okay siguro. Lapag, pag lapag. Tama si Sir Glock nagsabi na, parang sabi ni Sir Glock, what if gawin natin lapag ang ipon, tapos pag kami nagtitinda, tapos hanggang sa yun yung nabuo. Yun, nabuo siya. Oh man, ini-imagine ko yung proseso nila kasama si Glock 9. Naiingit ako. Man, damn! Dahil sa ganun. Masaya yung brainstorming na yun, yung nangyari. Tama. Ano po ang favorite Glock 9 song nyo? Favorite Glock 9 song? I like aray ko. Ano nga ba mo? Maganda upuan. I mean, that's classic. Maganda rin yung collab nila ni Yeng. Oh my God, dumudugo ang aking tenga. Ano nga yun? Ano yung kinakanta yung maganda na? Ano nga yun? Alam ko last year lang din nilabas yun eh. Oh shit. What's the title of that? Nakalimutan ko. Paliwanag, hindi. Ang upuan. Kayo po na Hindi. Oh, yun. Yan. Ganda ta. I like this. Lamalasa na para kang pinahawak ng dinamita. Magsisindi ng mitsa ay sila. Hinahayaan mo na nakawin ng mga pinaghirapan para sa iyong mga There's a lot of classic songs ni Glock 9, no? Ang hirap pumili kung ano yung paborito. Hindi ako makapili ng kung ano talaga yung paborito ko eh. Right? Meron akong mga kanta ni Glock 9 na like, I guess isa sa mga meaningful. Isa sa mga pinaka is Tinta. No? Isa sa mga unang kanta ni Glock na napainggan ko. Which is the reason why na-influensyan din akong
mahilig sa music, specifically sa rap. Sa buhay nang umangal kasi ganun talaga. Sabi nila strict ba si Sir Glock? Actually ano siya, sobrang magaan siya. Pero magaan siya ka-work, pero sobrang masasabi kong perfectionist ba? Tapos parang ano talaga, every small detail alamin niya, tatanungin niya, parang ganun. So parang Ang masabi ko masaya. ano siya. Tapos ano siya, Maaga pa siya sa call time. tsaka mamadali ka usap si Sir Glock. Like parang explain mo lang sa kanya ng maayos bakit mo naisip yun. Papakinggan niya. Tapos pag okay na rin sa kanya. Ganun. Pag may call time tayo, kailangan maaga tayo pumasok kasi mauuna. Tsaka ano, masipag din si Sir Glock. Like pag may call time kami ng, bawa sabihin natin 1 p.m. 1 p.m. dadating siya 12. Ganun. Minsan maaga pa. Or nasa ano lang siya, around the area. I mean, kailangan mo talaga ng ano no, ng lahat meron kang yung isipin mo yung ginagawa mo as a trabaho talaga, yung meron kang sense of urgency, 'di ba? Like alala ko nga may kwento noon na tungkol kay Eminem na pag every time na meron siyang may ginagawa silang project or they need to write songs, record, tinitreat niya yun as a job, like a 9 to 5 job. 'Di ba? Pag oras na ng okay, hanggang dito na tayo, for example, like 9 hours na tayo nagre-record, uuwi na ako. Like wala kahit meron pong pending na uuwi na siya kasi end na ng day, 'di ba? May separation, hindi niya i-burn out yung sarili niya buong araw and then magdamag to work on the song, 'di ba? Merong pahinga, kumbaga. Tapos kinabukasan kita ulit tayo ng ganitong oras. Ito yung call time, 'di ba? Tuloy-tuloy ulit. Bubuhos ko lahat ng oras ko diyan. But pag oras na ng uwi na ako. Parang gano'n. Tinitreat niya as trabaho. So, I guess, same concept. Parang, galaw. Yun. Masaya katrabaho si Sir Glock. Stel, Ja, pansinin niyo ako. Ipo-perform niyo po ba sa Watsons yung Kalakal? Gusto nyo ba? Kung gusto nyo, why not? Kung gusto nyo. Tapos, ang hirap pala, umubo na nagpipigil na maihi. Ihi na kasi ako eh. Sabi ni Patatas, when mo ibabalibag si Justel? O gusto mo balibag kita ngayon? Ikaw na lang balibag ko kaya. Bakit? Para mo ba? Oh. Ikaw ba si Stel? Naiihi ako eh. Oh, dito ka, dali. Naiihi ako. Di, dito lang, doon. Iihi mo na ako, baka tumulo. Alo, eh. Huwag mo galawin masyado. Baba ka pa. Saan? Yan, dito. Then, What is happening? duet? Nagubuhan na sila, no? 1, 2, 3, go. Then. Baby, don't you worry. Kasama mo si Justin. Okay na yan. Ihi mo na ako. Ayan, nabalibag na. Oh, question habang wala si Jan. Ito pong suot ko ay size medium to large. Good po ito sa mga 5'7 to 5'8. Pamay na lang po, may black stripes. May black stripes. Kalakal. Meron po tayong code dyan na Stel Kalakal to get 50% off. Stel Kalakal. Mamaya. Nagbabalat yung lahoy ko ha? Hindi, kita nyo ba? Ha? Nagbabalat yung lahoy ko. What the hell? Ano pa mga tanong? Narinig namin yung ihi ni Justin. Dito yung ito yung clip na yon. I see. Oh, lakas! Naging Mexican. May dance choreography ba ang Kalakal? Sige, try natin. Pagkakain ng schedule. Kahit meron naman talaga. Choronento. Meron naman talaga. Ba ang Kalakal?
Sige, try natin. Pagka kaya ng schedule. Makiladya ka. Hindi, sa bahay ko to. Ang bahay ko yan, oo. Oh. Bahay ko yan. Ano? Galit. Meron naman talaga Hi, thank you po sa nag-send ng mga gifts and stickers. Lipat na tayo sa... doon na. So, lilipat na po tayo sa YouTube, guys. Kasi doon po natin sasalubungin ang Kalakal. MB. MV, hindi. Lyric video. Ay, yung lyric video. Anong MV ka? Sa TikTok pala to. Music video. I guess that's the reason why we have part 1 and part 2. SB19 official on YouTube. Doon po tayo mag-live. Abangan natin nangyari? sabay-sabay ang release. So, gumagalaw yung buhok ko. Parang... Di may ano yun? May magic. Parang pilo ka. parang gumagalaw. Parang yan. Ay. Ayun na. Mukha siyang gumagalaw. Bye-bye po. Parang Sige guys, ano, lipat tayo lipat sa po tayo YouTube. sa YouTube. Doon naman tayo mag-usap. Abangan natin yung lyric video. Bye! Bye! Ay. Babay ka. Babay ka. Hoy! Si Naya, oh. Tulog si Naya. Bakit? Ayaw magbabay Bye. sa akin ni Justin. Bye! Alright, well again, that is the part 1 of their... I mean, I guess that's their TikTok live para sa salubong for Kalakal. They have part 2 and I guess that's their YouTube live for Kalakal on August 8. I'm actually shocked, no? Ngayon ko na-realize na nilabas sila yung Kalakal sa birthday ko. Hindi ko maalala kung nag-react ba ako dito na birthday ko. Shit. Well, I mean, dalawa lang sila dito, no? Hindi sila kompleto pero sobrang entertaining pa rin na makita silang dalawa. But yeah, comment down below kung panoorin natin yung ano nila, part 2 yung sa YouTube sila. And I mean, that is our reaction for today, man. Sana gustuhan nyo yun. Leave a like and subscribe. Gusto mo sabihin yung artist, man, singer, rapper, song. Just comment down below and get up tayo dyan. And that's it for me today. See you on my next vid. You guys stay awesome. Peace.